Eto. Umpisa natin dito sa sa kay Kuya The Kings kasi nag-live pala si Kuya The Kings kanina sa FB. Habang ako'y naka-live ng politika, ang ating topic, si Kuya The Kings ay naka-live po sa FB niya. Pero nakita ko tong video na to. Nakakatuwa tong video na to. Kasi akala ni Kulaong ang pogi-pogi niya kasi. Kaya yun ang nagpapahama kay Kulaong, yung feeling pogi siya. Okay. Ate Mayet. Ay, hello po Ate Mayet. Okay. Mama Kay, ayaw kasi bawasan ng kayabangan ni Kulaong. Tama. Kuya Henry. Ayun, hello po. Actually, hindi lang 3 minutes ako ulit. Kuya, mahaba. Parang 12:40 ba ako nag-ano ng live. Ayan. So, eto, pakinggan natin to. Nakakatuwa tong video ni The Kings na to eh. Tignan mo yung itsura ko. At saka yung itsura nila. Mabaho daw ako. Mabaho hiling ako. Hindi ako naliligo. Hindi pala ako naliligo. Mabaho pala ako. Sa kabila ng ito itsura ko. Ano lang to? Tako mo. Ano na lang kaya yun? Malayo, di ba? Ito pa. Share. Pero tingnan mo yung mga tingnan mo yung pagmumukha nila naman sa pagmumukha ko. Sino mas mukhang katiwa-tiwala? Hindi na sila nag-open cam, sir. Hindi sila nag-open cam. Pag nakakita mo yung mga pagmumukha niyan, Diyos ko, isang bako-bako, isang lubak-lubak, at saka isang kalbong nagpipiluka. Buha ka ng inang yan. Nakita mo yung mga pagmumukha niyan? Isang bungal, putek. Paano ka maniniwala? Bungal, lubak-lubak ang mukha, bako-bako. Yung isa naman parang mukhang tinubuan ng tagyawat o tagyawat na tinubuan ng mukha. Yung isa naman, palbo na nagpipiluka. Hindi to comedy, alam mo, galit ako, pero totoo yung sinasabi ko. Yan ang kagalingan nila eh. Alam nyo, kahit galit ka Kulaong, di ka pa din nagsasabi ng totoo eh. Actually, yung sinasabi mo, patama sa sarili mo, di ba? Akala mo, ang pogi-pogi mo. Akala mo, ang cute-cute mo. Jesus Mariosip naman, Kulaong. Ano ba naman yung pagmumukha na yan? Eto siguro kung aaminin lang ni Kulaong na hindi siya gwapo, hindi siya pogi, kasi kahit po nung panahon na nakikulaong pa ako, ako'y sumusuporta pa sa kanya, nagbablog pa ako, pinagtatanggol ko pa yan. Alam niyo po ba na marami po yung mga pagkakataon na lagi na lang po yung nagpapapogi sa mga kausap niya sa nung nakakulong siya, tatawag yan, sa GC, akala mo talaga napaka-pogi niya. Akala mo talaga napakagandang lalaki kung magsasalita yan. Normal na kay Kulaong yung ganon. Pero di ba, alam naman natin lahat na hindi siya gwapings. Di ba? Unang-una, ang pagkatao kasi at ang pagiging gwapings, sa totoo lang, mas malakas ang arrive mo, mas malakas ang dating mo sa tao pag mapagkumbaba, maayos ang iyong pakikisama, maayos ang iyong ugali, hindi ka balahura, hindi ka dahak ng dahak, hindi ka dura ng dura sa kung saan-saan. Pag kumakain ka, huwag ka nalang mag-live, di ba? Ako, nakita nyo ba ako nag-live ng kumakain? Nasalita ng salita. Naku, kababuyan po yun. Di ba? Alam naman natin kung itsura pa lang, walang panama si Kulaong Tignan mo yung itsura ko. Kay The Kings. Alam natin na si Kulaong ay hindi po biniyayaan
ng isang Tingnan mo yung itsura mo. pagmumukha na katulad kay The Kings na talagang masasabi natin na yung may dating, yung maayos, disente. Si Kuya The Kings, nung nasa Boracay po kami, nung nagkita po kami, nako, malalaman mo kagad, malayo pa lang, alam mo na na mabango. Si Kulaong, hindi pa kami nagkikita ng personal pero alam kong amoy imbornal. Hindi yung imbornal na yung umaagos lang, yung tahimik na imbornal, hindi. Yung kinakalawkaw na imbornal. Alam niyo yung amoy nun. Kapag barado yung imbornal, ganun. Ganun ang tingin kong itsura niya. Diba? Hindi po kasi itsura ang dapat na basehan. Ang pinakamainam na basehan diyan sa isang tao ay ang kanyang pag-uugali. Sa itsura ni Kulaong, alam na natin kagad kung ano ang kanyang ugali. Alam na natin kagad na hindi siya mabuting tao. At yun ang mas nakakasulasok. At yun po ang mas nakakawalang gana sa mga tao, di ba? Kaya nga mas marami po ang haters ni Kulaong kaysa ang mga sumusuporta sa kanya kasi nga po, di ba? Ikaw ba naman ganyan na nga yung pagmumukha mo tapos magyayabang ka pa. Sa totoo lang, kahit na magsuot pa siya ng napakaraming ginto, kahit na magsuot pa siya ng napakaraming pabango, wala pa rin po, 'di ba? Ang pinaka-importante pa rin ay ang kagandahang asal na matututunan natin sa ating mga magulang. Kagandahang asal na matututunan natin sa paaralan. 'Di ba? Parang walang-wala kay Kulaong yun Parang kulang na kulang si Kulaong sa kagandahang asal at sagwa po ng kanyang mga pinaggagawa. Kahit lang, ako sa totoo lang, Diyos ko po, sabi ko pag nakikita ko si Kulaong, naglalag, kumakain, kahit steak pa nilalamon yan, kahit isang buong lechon pa nasa harapan yan, hindi po nakaka-impress, nakaka-dare-dare. Hindi ako nai-impress Alam mo yun, sabi ko, ano ba naman to? Ano bang klase to? Tapos magdadalerot pa ng bunganga, di ba? Tapos ang kanyang pinoportray ay napakayaman. Ang kanyang pinoportray ay maraming pera. Ang kanyang pinoportray ay isa siyang tao na nasa alta sosyedad, na ang kanyang mga ginagawa ay hindi natin kayang gawin. Pucha, chinek ko yung Heritage Hotel. Sus Mariosep, kala ko naman ang mahal-mahal sa Heritage Hotel. 4 na araw, 10,000 ang pag-book. Hindi siguro yun yung katulad ng kwarto ni Kulaong. Pero putya, chinek ko Sabi ko, kunwari lang, ako'y pumunta ng Maynila at ako'y tinamad umuwi ng Cavite. Kaysa ako umuwi pa, mag-hotel na lang ako. Katulad nito. Tinignan ko ewan ko kung ganito din yung kwarto ni Kulaong. The Heritage Hotel Manila. Ayan. Heritage Hotel Manila, ayan po. Alam nyo ba kung magkano yung, kunwari, mag-book ako ng 4 na araw doon po sa Heritage Hotel. Ang babayaran ko lamang ay 10,000. 10,314, deluxe 2 double beds, deluxe double or twin room, 11,752. Deluxe king room, 11,752 din. Deluxe double or twin room,
13,135. Deluxe king room, 13,135. At marami pa pong option. Pero hindi po umaabot ng 100,000. Hindi umaabot ng pagkamahal-mahal talaga. Katulad nito, meron dito 4 nights, club room, king. Ayan. 4 nights, 30,000. Club twin room, 30,412. So, club room king, 33,000. Marami siyang option, marami pong executive suite. 4 nights, 42,140. Pero ibig sabihin, ito, afford pa rin ng mga katulad nating mga kumikita ng mga middle wage earner. Kaya pa rin natin. Yung room na 906 ba yun na sinabi ni Food Genius kung nasaan si Kulaong? Tingin ko hindi yun hindi yun na executive suite, Maliit lang yung kwarto ni Kulaong, nakita ko sa video na ina-upload ng mga tropa pips natin na mga gumagawa ng mga short videos, nakikita ko Maliit lang yung kwarto ni Kulaong, so hindi yun executive suite. Maliit lang. Baka nga tig 225 lang sang araw nitong si Kulaong. Di mahal pa pala yung binuko na hotel. Nung ako'y pumunta Malacanang, 4K sang araw. After discount, parang 3,500 o 3,400. 3,400. Baka yung hotel ni Kulaong, yun yung mga mumurahin lang dun sa Heritage Hotel. Kasi wala nang pera. Bumunot kanina, magpapabili ng kwek-kwek kay Casper. Dadaanin na lang yung binubunot. Diba? So still Kulaong, sa totoo lang, kahit sa Sogo Hotel ka nga lang mag-hotel kahit nga dun sa mga, yung mga mumurahing hotel lang, yung basta mga murang hotel lang. Kahit doon ka lang naka-check-in, Kulaong, kung mabuti kang tao, kung maayos ka makitungo sa mga tao, maayos ka magsalita, walang mag-hate sa'yo. Kaya lang, parang alam mo yun, natungtong ka lang ng Heritage Hotel, parang feeling mo, sa'yo na yung Heritage Hotel Diba? Porque akala mo, na ka lang, na pasyal ka lang ng Maynila. Parang sa'yo na yung Metro Manila Diba? Ugali pa rin talaga ang the best na na pwede pagtignan ng tao. Dito sa mga litrato na ito na nasa harapan ninyo. Diba? Ayan hindi buti nga hindi pa to sinama ni Kuya The Kings yung sinasabi ni Kuya The Kings dun sa kanyang ginawang video, lubak-lubak, bako-bako. Buti nga hindi pa yan sinama ni Kuya The Kings Kasi talagang doon makikita natin. Talagang grabe po ang pagkalubak-lubak. Naalala ko ang ko kapag nakikita ko mukha ni Norman. Buti ko pa mabasa. Ate Mayet, ayun King. Nakakaya naman sa pagmumukha mong aspalto. Ayan, di natin pwedeng basahin yung iba dyan Nakakainis pag nanlalait yun. Mas pangit. Di ba? Nakakainis yun. Alam mo yung nilalait ka nung mas pangit sa'yo. Di ba? Jester Vlogs, hello po. Nathan Kison, Puya Time with Coffee. Jester Vlog, mas gwapo ka pa, Boss Mac, real talk. Hindi ako nagmamagaling, hindi ako hindi ko po sinasabing ako'y mas gwapo. Pero kung ito lang ang pagbabasehan, tapos etong mukha ko, putya, walang baku-baku yan. Hindi ko naman sinasabing talagang parang hindi po natapos na proyekto ng DPWH yun. Pero ito kahit papaano yung akin. Ano ba yung ginagamit kong pang Nivea?
Nivea for Men. O, yun lang. Kapag wala, ano la, safeguard. Yung safeguard, tinanong ako ni Tala Star noon sabi sa akin ni Tala, Kuya Ma, ano ba sikreto mo dyan sa ano mo, sa kutis mo? Bakit ganyan yung pisngi mo? Mamula-mula. Sabi ko, putya, baka ano ka, baka mahirapan kang hanapin yung ano, yung sabon na gamit ko sa mukha ko. Sabi ko. Sabi niya, ano ba yun Kuya Ma? Matry nga. Sabi ko, safeguard, yung puti. Kasi sa Malaysia, yung safeguard na puti, yung liquid yung may pump na gano'n, yung pinipindot. Yun lang yung pinanghihilamos ko dati. Hindi naman ako gumagamit yung mga Nivea na yan Binili lang ako ng asawa ko ng Nivea, kaya lang ako natuto. O, di ginamit ko na. O yun lang gamit ko, safeguard lang dati na puti. Yung ano, yung basta yung puti na safeguard na liquid. Yun lang pinanghihilamos ko. Nang bango-bango kasi nun sa pag naamoy ko siya. O yun lang. At least ako, hindi ako mapanglait, hindi ako mapagmalaki, hindi ko sinasabing masagwa itsura ng isang tao. Diba? Si Kulaong, Diyos ko, proud na pogi siya. Parang ano ba naman yan? Diba? Parang, alam mo yung ano siya, parang pil na pil niyang pogi siya, pero alam naman nating hindi. Mukha madaming blackheads. Ano ba yan? Okay. Sa laulang, tama ate. Diba? Okay. FLM, nangungutang nasa taga-US, ketes ng 800K. Taga-US. Sabi ni ate Miss K. O, di pa utangin niya. O Ronline, wala kasi siyang GMRC nung nag-aaral siya. Tayo sa Sacred, masasabi ko na tayo may pinag-aralan. Oo, putya, nilalakad pa nga natin simbahan, di ba? Nilalakad natin simula Sacred hanggang simbahan para lang sa mga First Communion. Kailangan maging mabait ka, kasi mangungumunyon ka, mga ganon. Pag First Friday, may misa. Alam mo yung ano, yung aral na aral tayo sa mga magagandang gawa ng Diyos at yung bang inilalapit kasi kami nung eskwelahan namin sa Panginoon. Eto si Kulaong kasi hindi nakapag-aral. Kasi pinag-aralan ko sa Santa Maria, Catholic School. Mga relihiyosa at relihiyoso. Yung school admin namin, yung may-ari nun, yung kaklase ng nanay ko, si Sir June. Yan, mga relihiyoso yan at relihiyosa. Kaya kumbaga, ang mga estudyante inilalapit sa Panginoon. Hindi katulad ni Kulao, hindi nakapag-aral, kaya walang Panginoon. Kung maririnig nyo si Kulaong, nagsasalita siya mga Bible verse. Kung ako bobo, hahanga ako dyan. Bakit? Uy, Bible verse, ang galing. Alam niya yung mga verse na ganun. Alam niya yung mga salita ng Diyos. Alam niya yung mga patungkol sa Biblia. Pero putya, hindi sapat yan. Na alam mo ang Biblia. Alam mo ang istorya ng Biblia. Ako, hindi nga ako nagbabasa ng Bible. Pero hindi po ako gagawa ng masama sa mga kapwa ko. Hindi ako gagawa ng masama sa mga OFW. Hindi ako manloloko dito. Okay, Bart, ang tarap. May dating naman si Kulao. Mabaho nga lang yung dating. Hindi, may tsura naman talaga. Ito pasensya na po kayo kung sasabihin ko to. Pero ako po, aminado naman ako, may itsura naman talaga si Kulaong. May itsura naman talaga siya. Kaya lang hindi pa uso. Ayun, hindi pa po uso. Iniuso kasi yan yung itsura. Joseph Cruz, dapat gulpin ng taong bahay. Oy, wag naman. Grabe ka naman. Wag naman ganun. Diba? Yung madapala, una ulo, tatama doon sa mepako. Mga ganun lang. Pero yung, Diyos ko, gugulpihin ng taong bayan, masakit yun. Okay, Mika Moreno, nakakapogi at nakakaganda po yung mabait na tao dahil lumalabas po sa aura ng isang tao yung kabaitan ng kalooban. Tama yan. Si Ate Mayet, nasusuka na. My heart is virgin. Magandang umaga po. Jester Vlogs, mas may itsura pa si Kap Ninyo kay Kulaong. Partida pa
walang buhok, hindi rin bagay kay Kulaong ang wawi na hairstyle. Ako di bali ng kalbo. Kaysa naman ganyan ang muka. Oh. Di ba? Putya, wag na. Oh, cheaper si Kulaong. Sabi ni Ate Mayet. Ana Wim, mukhang madaming blackheads. White trend, sana kaya si Mang Norman? Miss ko na yung volcano face niya sa live niya. Hindi ba nag-live ngayong gabi? Eh di confirm nga, no? Wala na siya dun sa sa BF Homes or pinagbawalan na siya mag-live doon sa BF Homes ng kanya mga kapitbahay. Na kapag siya nag-live doon sa BF Homes, siya po ay palalayasin. Okay, Mac, sweet ang pronunciation ng suit. Ewan ko, hindi po ako kasi magaling sa sa English o sa pagbasa. Ayan. Tito Prito, 66 watching. Okay lang, dati nga, isa lang nanonood sa akin Nanay ko lang Boss, sweet po, bigkas sa sweet. Ay, okay, sweet pala. Sige, kung ano man ang po dyan. Sweet, o sweet, kung ano man, basta ako, suit. Kuya Henry Rosco mo nga, kwek-kwek na lang siya, pero masarap kwek-kwek di ko ini-small mga vendor. Ay, oo, nako sa Baklaran, masarap po kwek-kwek dyan, lalo pa kung yung sausawan mo, yung medyo manamis-namis na maanghang, tapos lalagyan mo ng konting suka, nako puta na tuloy, para mapapakwek-kwek tuloy ako bukas Lester the Gout, sana next week nasa Heritage papa-check-in kami ni Esme. Diba? Pasintabi sa mga kumakain. Nakakawalang gana kumain ng mukha ni Norman. Alagad di Bajula. Hello po, from Canada. Ay nako, natatawa talaga ako kasi si Bajula, trending na trending yan pag pinag-uusapan yung nangyayari kay Bajula dun sa sa classroom namin Kasi nga, Kasi nga, Tupac. Ayun. Tupok. Tupok yata yun. Ayun good morning po. Ate Maria Lea Bagalzo, hello po. Peli Broner, Sir Mac, hindi ba sila mabubutasan kay Attorney Sabi para masyado siyang aggressive kasi? Hindi ba mababaliwala mga pinaghirapan nyo nila MG dahil sa kanya? May pa-general at pagbabanta din kasi. Hindi po, abogado po yun Chef Chip Kelvin, pogi talaga si Sir Mac. Ay, salamat po. Okay, wag po kayo mag-alala kay Attorney Sabi, alam niya ginagawa niya. Wag po kayo mag-spam. Ayan, wag po kayo mag-spam. Okay, Kuya Henry, wag mag-flood ng comment. Ayun, yun nga. Okay. Hanguyen, kung ako si FLM, KO sa akin mga yan. Anthony Palerasio, trilyonaryo, walang pampagawa or kahit pang retoke sa ilong niya. Hindi, binigyan na nga po yan ng 300 million Ang pinagawa niya lang, ang kanyang ngipin. Saka nagpa-stem cell. Ang sabi niya kasi, kung papabago daw niya yung mukha niya, hindi na daw makikilalang Marcos siya. Ayun, yun po ang dahilan dyan. Chip Kelvin, hindi, taga Santa Maria po ako. Santa Maria, Bulacan, malapit na piyesta. Okay, Mr. Caliber, gustong libre kain sa mga hotel. Ay, in the sky, choy choy. Mama Kay, kasi nga lahat ng matapakan niya at mapicturean niya kanya. Tama. Ayun ang angas pa naman ng profile ni Caliber, kaso eggless. Ayun nga, totoo. Okay, Thomas Carnine, Kulaong ay isang blackhead na tinubuan ng ilong. Kapag po merong mga nagpa-flood, nyo na, time out nyo na kasi mauulit at mauulit ko yung mga comment dito Okay, alagad ni Bajula pa, shoutout po Idol Mac from NB Canada, BBM nakagat ng lamok, dumapo kay Kulaong, nakagat Marcos na daw siya. Oy, Kuya Choy Choy, shoutout. May video si Kulaong, pinapahamak pa ang mga pulis sa Heritage na binibigyan daw niya ng pera. Bawal yan sa mga pulis ang tumatanggap. Tama po. Kaya po, nako, baka itong si Kulaong maging dahilan ng pagkakasuspindi pa at pagkatanggal sa trabaho nitong mga pulis na ito. Ayan. Sana madapa una ulo.
Okay. Harang si Ate Briguera Vlog. Chodoro, wala po pakialam si Makmak sa bagong tagapagtanggol niya. Wala silang bilang pareho. Ayun. Meron yan mamaya. Ipe-play natin yung video niya na. Okay. Play natin yung video niyan. Okay. Nasaan ba si Chodoro? Meron kasi na pinasa sa akin ng tropa pips natin na video. Yung hindi makapagpakita ng muka na taga Negros Oriental na vlogger. Tapos gusto pang pumasok sa Kulaong Nation. Kaya lang, parang tagapagtanggol siya ni Kulaong. Okay, from Taiwan naman, Edmark Samson. Hello po. Isagani Almazan ng San Jose, California. Hello po. Kuya JC Caballero. Hello po. Hindi lang gumagasgas sabog sa ulo ng mako. Ate Mayet lang yan, may comment mo. Akala ko taga San Rafael Casermac, taga Santa Maria pala, taga dun ako dati sa Borland ata yun, sa Margaret Home. Sa Pulong Buhangin. Diretso dates na, Ate Mayet. Jericho Jap, gigisingin na maaga para mauna sa pre-breakfast. Tapos, panigurado, babalik yun bago mag-close ang breakfast ng 10 a.m. Lunch niya na yun. Pwede ba dalawang ulit? Mama Labs, hello po. Ayun, hello sa mga Team Cereza Force, BMB. Ayan.